Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 956, Kabanata 956, lahat ng Prison Break. Agad na sinuntok ng masamang multo ang noo ni Bobby Aguilar. Malakas na itim na enerhiya ang bumalot sa masamang multo, na kumalat sa kabuuan nito. Ang mabahong amoy na nagmumula dito ay hindi mabata. Pakiramdam ni Bobby ay parang hinuhubaran ang kanyang banal na sentido, na nagdulot ng matinding sakit. Damn it! Ikinuyom ni Bobby ang kanyang kamao, pilit na pinatatag ang kanyang divine sense para hindi ito mabunot sa kanyang katawan. Mukhang sinasalungat ng divine sense ni Bobby ang kapangyarihan ng masamang multong ito. Sa hindi kalayuan, nakita ni Obadiah Heptonstall ang eksena at hindi niya maiwasang magulat. Nakakatuwa, kaya niyang labanan ang tatlong evil forces. Malamig na tumawa si Obadiah. Ngunit makatiis ka ba ng 2 o 3 ng sabay-sabay? Kaagad pagkatapos, ikanaway ni Obadiah ang kanyang kamay, at 2 pang masamang multo ang sumugod kay Bobby. Pagdating pa lang nila, biglang tumaas ang puwersang ginawa sa kanya. Ang divine sense ni Bobby ay biglang nalabas sa higit sa kalahati ng kanyang katawan. Ang sakit ay nanginginig si Bobby na hindi mapigilan. Umungol si Bobby, pilit na pinipigilan ang kanyang banal na sentido habang natatakot na baka ito ay mapunit. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng tatlong masasamang multong ito ay sadyang napakalakas. Sa ibabaw ng kahinaan ni Bobby, kahit na ginawa niya ang lahat para labanan, unti-unti pa ring nahuhubad ang kanyang divine sense. Tapos na, puno ng pawis ang noo ni Bobby, hindi na makatiis pa. Akmang susuko na siya, biglang may narinig na malakas na ingay mula sa labas. Boom! Sa malakas na ingay, nabuksan ang mga pinto ng bilangguan. Pagtingin sa labas, maraming tao ang nakatayo sa pasukan. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi si Frederick Cohen. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nilamon ng apoy, na tila isang Diyos. Sumunod sa kanya sina Ricardo Bowman, Daphne Green, at iba pa. Napakunot ang noo ni Mark Fraley nang makita ang sitwasyon. Nababaliw ka. How dare you break into the Capital City Martial Arts Association's prison? Alam mo ba kung anong krimen ito? Bulalas ni Mark na may madilim na ekspresyon. Sa impyerno kasama ka. Umungol si Frederick, biglang ibinato ang kanyang malabakal na katawan kay Mark. Nahuli sa kawalan, nagmamadaling sinubukan ni Mark na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, bilang isang banal na katawan, si Frederick ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Sa sandaling magkabanggaan sila, pinalipad niya si Mark. Puntahan mo siya dali, ako na ang bahala sa kanila, malamig na sabi ni Frederick. Tumango si Ricardo at iba pa, saka mabilis na sumugod kay Bobby. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, napilitan si Obadiah na ihinto ang kanyang mga aksyon, na malamig na tumingin sa mga bagong dating. Obadiah Heptonstall. Kahit nandito ka. Hindi makapaniwalang sigaw ni Blaze Rhodes. Mark Fraley, walang hiyang taksil, nakikipagsabwatan kay Obadiah Heptonstall. Lalong lumamig ang mukha ni Mark nang sumulyap siya sa lahat at sinabing, lahat kayo ay lumalaban sa akin. Shut the hell at suntukin mo muna ako. Umungol si Frederick, binasag ang kamay niyang bakal kay Mark. Walang kapantay ang lakas ni Frederick. Kahit si Bobby ay hindi maglalakas loob na maliitin siya, lalo pa si Mark. Sa ilalim ng kanyang pagsalakay, si Mark at Obadiah ay walang pagpipilian kundi ang tumuon sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Samantala, nagmamadaling lumapit sina Ricardo at Daphne kay Bobby. Bumalik ang divine sense ni Bobby sa kanyang katawan, ngunit ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay bumuhos sa malamig na pawis, na iniwan ang kanyang katawan na mas mahina. Hindi mo masisira itong kulungan, napakalakas nito, mahinang bulong ni Bobby. Gayunpaman, nanginginig ang katawan ni Ricardo nang bumunot ito ng maitim na longsword. Ito ang banal na espada ng ninuno ng aming pamilya, na kilala na pumutol ng anuman. Huwag mag-alala, lubos kaming handa, sabi ni Ricardo Bowman. Pagkasabi noon, malakas niyang ibinaba ang espada, diretsyong tinutukan ang hola. Boss!
Sinamahan ng isang pagsabog ng liwanag, ang mga rehas ng bilangguan ay agad na pinutol. Maging si Bobby Aguilar ay nagulat sa gayong katalas. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras, hindi na kami makakalabas kapag dumating na ang mga tao nila, sabi ni Daphne Green. Pagkasabi noon, mabilis na pumasok si Ricardo, hinawakan si Bobby Aguilar, at naghanda na umalis. Sa sandaling ito, si Frederick Cohen ay nakikipaglaban pa rin sa isang bloodbath. Pagharap sa kanilang dalawa, tila pagod siya, na may maraming madugong butas na lumalabas sa buong katawan niya. Nang makitang si Frederick ay desperadong lumaban, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na hindi mapakali. Umalis ka na dito dali. Ako na ang bahala kay Frederick Cohen, sabi ni Blaze Rhodes na nakakunot ang noo. Hindi nakaimik si Bobby Aguilar, nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay darating at ililigtas siya sa kanilang sariling kagustuhan. Salamat, taos-pusong sabi ni Bobby Aguilar. Tumigil ka na sa pagsasalita at umalis ka na. Sigaw ni Blaze Rhodes. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar at, sa ilalim ng kanilang takip, ay tinungo ang pasukan. Nang makarating siya sa entrance, biglang huminto si Bobby Aguilar. Ricardo, pahiram sa akin ang iyong espada, mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Kumunot ang noo ni Ricardo at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, bilisan mo, wala nang oras. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Ricardo at agad na iniabot ang espada kay Bobby Aguilar. Kinuha ni Bobby Aguilar ang banal na espada, pilit na tinawag ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at ipinadala ang kaunting espiritual na kapangyarihan sa espada. Pagkatapos, winalis niya ang espada sa kulungan. Biglang lumiit ng husto ang kanyang mga pupil. Sinamahan ng dagandong, marahas na iwinagayway ni Bobby Aguilar ang banal na espada. Buzz! Isang paalang na pagsabog ng liwanag ang dumaan. Ang nakakakilabot na aura, tulad ng isang alon na dagat, ay nagulat sa lahat. Hindi maganda. Si Mark Fraley at Obadiah Heptonstall ay nagmamadaling umiwas sa gilid. Ang hindi nila inaasahan, gayunpaman, ay hindi sila ang target ng espadang ito, kundi ang mga nakakulong na kriminal. Ang tibak ay tumagos sa bilangguan, at ang lahat ng mga bar ay pinatag. Ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Bilisan mo at tumakas. Tumingin si Bobby Aguilar sa mga kriminal at sinabi sa kanyang huling hininga. Pagkasabi nito, nagdilim ang paningin ni Bobby Aguilar, at siya ay nahimatay. Dumagsa ang maraming kriminal sa isang iglap, mas galit na galit sa mga sandaling ito. Sa pagharap sa napakaraming galit na mga kriminal, ang Obadiah Heptonstall at Mark Fraley ay maaari lamang magbunga. Lahat, umatras ngayon. Sigaw ni na Frederick Cohen at Blaze Rhodes. Tinakpan ng dalawa ang mga tumakas na kriminal at umatras patungo sa pasukan. Sumigaw si Mark Fraley, bituin, bituin. Ngunit pagkatapos lamang niyang sumigaw ay naalala niya na pinaalis si Star at ang dalawang martial saint sa kanyang tabi. Damn! Galit na galit si Mark Fraley. Medyo madilim din ang mukha ni Obadiah Heptonstall. Malamig niyang pinagmasdan ang maraming tumatakas na mga kriminal, bamulong sa sarili, nagawa talaga nilang makatakas. Huminga ng malalim si Mark Fraley at malamig na sinabi, naglakas loob silang pumasok sa bilangguan ng Capital City Martial Arts Association. Nahihirapan akong maghanap ng dahilan para harapin sila. Pagkasabi noon, tumingin siya sa pasukan at sumigaw, pumunta ka, hanapin mo si Star at ibalik mo siya agad sa akin. Kabanata 957, Kabanata 957, kapag ang kaliwanagan ay nakamit, lahat ng kaalaman ay nauunawaan. Ang bilangguan ay ganap na walang laman. Hindi rin maganda ang hitsura ng Obadiah Heptonstall. Kaka-absorb pa lang niya ng energy nang naantala siya. Higit sa lahat, hindi niya dinala ang kanyang Whitebone Army. Kawili-wili. Ang mga langgam na ito ay talagang naglakas loob na lumaban. Ngumisi si Obadiah Heptonstall, na nagpapakita ng malamig na pagngisi. Well, kung ganoon, patayin natin silang lahat. Hinigpitan ni Obadiah Heptonstall ang kanyang pagkakahawak sa isang kamao.
Nang magising si Bobby Aguilar, nasa bundok na siya. Hindi kalakihan ng bundok at parang templo. Ang sunod-sunod na hanay ng mga gusaling parang templo ay nakakalat sa buong bundok. Mariing binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang umupo para lang maranasan niya ang matinding sakit sa buong katawan niya. Nasaan ako? Tumingin si Bobby Aguilar sa paligid, bakas sa kanyang mga mata ang pagkalito. Gising ka na pala. Tinapik ni Ricardo Bowman ang balikat ni Bobby Aguilar, dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Mag-ingat ka. Hindi maiwasang mag-ingat ni Daphne Green. Pinunasan ni Ricardo Bowman ang kanyang ilong, nahihiyang sinabi, medyo nasasabik ako. Kumaway ng kamay si Bobby Aguilar, maingat na umupo mula sa kanyang kama, at nagtanong, nasaan ito? Ipinaliwanag ni Daphne Green, ito ang Nine Pinnacles Mountain, ang tirahan din ni Senior Calvert Rose. Nine Pinnacles Mountain. Calvert Rose. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Bumantong hininga si Daphne Green bilang paninindigan, nakatakas kami mula sa bilangguan ng Capital City Martial Arts Association, at tiyak na hindi nila ito hahayaang dumausdas. Sa ngayon, ang tanging makakatulong sa amin ay si Senior Calvert Rose. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Bobby Aguilar. Sa huli, nagdala siya ng problema kay Calvert Rose. Salamat, sa lahat, sa iyong tulong. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay bilang pasasalamat, pagkatapos ay nagtanong, okay lang ba ang iba? Huwag kang mag-alala, okay ang lahat. Mag-focus ka lang sa pagbawi. Kumaway ng kamay si Ricardo Bowman. Nakahiga si Bobby Aguilar sa kama, nababalot sa mukha niya ang pag-aalala. Maaaring sila ay nakatakas, ngunit ang kanilang kalagayan ay malayong matapos. Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang magpapadala sa amin ng mga martial saints. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Dapat mag-isip tayo ng plano. Isang plano. Bukod kay Senior Calvert Rose, saan pa tayo makakahanap ng martial saint? Umiling si Ricardo Bowman. Natahimik si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, ang kanyang mga iniisip ay napunta sa crane. Kung ipinatawag nila ang crane, baka makalaban nito ang Capital City Martial Arts Association, di ba? Ngunit pagkatapos ng deliberasyon, kalaunan ay tinanggihan ni Bobby Aguilar ang ideyang ito. Ang crane at ang kanilang mga kamag-anak ay kasalukuyang naninirahan sa kanilang sariling utopia, at ang pag-abala sa kanilang mapayapang buhay para sa mga makasariling dahilan ay hindi nararapat. Focus lang sa pagpapagaling. May aalamin tayo. Panatag sa kanya ni Daphne Green. Tumango si Bobby Aguilar ngunit walang sinabi. Ang antas ng chi dito ay hindi mataas, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa bilangguan ng Capital City Martial Arts Association. Sa mga sumunod na araw, lubos na nakatuon si Bobby Aguilar sa pagpapagaling. Sa ilalim ng kanilang masikasong pangangalaga, mabilis na gumaling ang mga pinsala ni Bobby Aguilar. Marahil dahil sa pagdating ng kabataang henerasyon mula sa Mystic Realm, ang mga dating mayabang na dandies ng Capital City ay sa wakas ay ibinaba ang kanilang mga mapagmataas na ulo. Si Ricardo Bowman ay nagdala ng isang banal na espada, at ginamit pa ni Daphne Green ang mahahalagang halamang gamot na inimbak ng kanyang pamilya para sa paggamot kay Bobby Aguilar. Pagkaraan ng 3 araw, halos ganap na gumaling ang mga pinsala ni Bobby Aguilar. Bumangon siya at lumabas ng gusali, at ang unang nakapansin sa kanya ay isang napakalaking puno ng body. Ang lahat ay nagtipon sa ilalim ng malaking puno, at sa gitna ay nakaupo si Calvert Rose. Mabilis na humakbang pasulong si Bobby Aguilar at narating ang puno. Nagbigay galang si Junior Bobby Aguilar kay Senior Calvert Rose. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at yumuko. Bahagyang tumango si Calvert Rose at kumaway ng kamay, umupo ka. Bobby Aguilar, kahanga-hanga ka. Muntik mo nang mapugutan ng ulo ang isang martial saint, badass. Hinampas ng malakas ni Frederick Cohen ang balikat ni Bobby Aguilar. Mapait na ngiti ang ibinigay ni Bobby Aguilar, halos hindi ako nanalo sa pamamagitan ng pagtataya ng aking buhay, at iyon ay laban sa pinakamahina sa mga martial saints. Sapat na ang nagawa mo.
Sa buong kasaysayan, walang nakalampas sa puwang na ito. Napakahusay mong nagawa. Mahinahong sabi ni Calvert Rose. Nang marinig ito, mabilis na itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Ang tunay na kahanga-hanga ay ikaw, Senyor. Maaari kang pumili ng isang mas magandang buhay ngunit pinili mong makipagpunyagi laban sa kanila, ipagsapalaran ang iyong buhay. Napailing si Calvert Rose, natatakot ako na wala na akong magagawa pa. Senyor, ikaw ang kasalukuyang unang taong nakapasok sa Martial Saint Realm. Iyan ang tanda ng isang kababalaghan. Bulalas ni Blaze Rhodes. Umiling si Calvert Rose, ang taong tumuntong sa Martial Saint Realm ay hindi nangangahulugang isang henyo, marami pa ang mas mahuhusay kaysa sa akin. Kung alam ko na ang pagpasok sa Martial Saint Realm ay magdudulot ng hindi kinakailangang kaguluhan, mas gugustuhin kong manatili sa Military Marquee Realm. Natahimik ang lahat nang marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, tila may nakuha si Bobby Aguilar mula sa pahayag na ito. Ang isang taong pumasok sa Martial Saint Realm sa wakas ay hindi isang henyo. Ibig sabihin, ang pagpasok sa Martial Saint Realm ay hindi umaasa lamang sa talento. Sa pag-iisip na ito, yumuko si Bobby Aguilar kay Calvert Rose, Senyor, sabi mo ang pagpasok sa Martial Saint Realm ay hindi umaasa sa talento. Kaya ano ang inaasahan nito? Mentality, realization, o luck? Walang kinalaman sa akin ang sinabi mo. Napailing si Calvert Rose. Iniyuko ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay bilang paggalang, sinubukan ko na ang parehong pagsasanay sa sarili sa paghihiwalay at pagkakaroon ng mga makamundong karanasan, ngunit hindi pa rin ako maaaring maging isang martial saint, wala kahit isang ideya tungkol dito. Ngayon, medyo naliligaw ako. Hindi ko alam kung anong paraan ang gagamitin para maging martial saint. Humihingi ako ng patnubay ni Senyor. Bumagsak ang tingin ni Calvert Rose kay Bobby Aguilar. Ang malalalim niyang mga mata ay tila nakikita mismo kay Bobby Aguilar. Nabaling din ang atensyon ng lahat sa paligid kay Calvert Rose, na tila naghihintay ng kanyang gabay. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Calvert Rose. Mahinahon niyang binibigkas ang ilang salita, kapag naintindihan ng Dao, mauunawaan ang lahat. Matapos bigkasan ang pangungusap na ito, dahan-daang lumayo si Calvert Rose. Kapag naintindihan na ang Dao, mauunawaan ang lahat. Inulit ni Bobby Aguilar ang pangungusap, kumunat ang kanyang mga kilay habang sinusubukang intindihin ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Ang iba sa gilid ay nagpahayag din ng kanilang mga pagdududa. Talaga, hindi ba maaaring maging mas tahasang si Senyor Rose? May mga bagay na kailangang intindihin ng sarili mo, wala kang naiintindihan. Hindi umimik si Bobby Aguilar, hinihimas ng daliri niya ang baba, puno ng pangungusap ang isip niya. Kapag naintindihan na ang Dao, mauunawaan ang lahat. Buong araw, nakakunot ang noo ni Bobby Aguilar, puno ng nakalilitong pangungusap ang kanyang isipan. Enough, stop thinking. Hindi pa nakaka-recover ang katawan mo, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Casual na sabi ni Frederick Cohen. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, sige. Bagamat sinabi niya iyon, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na pag-isipan ang nakalilitong payo. Kabanata 958, Kabanata 958, umakyat ang lahat sa Nine Pinnacles Mountain. Isa. Sa mga sumunod na araw, lahat ay nanirahan sa Nine Pinnacles Mountain. Si Calvert Rose ay may hardin ng gulay sa bundok, na may lahat ng natural at walang polusyon na mga gulay. Bukod pa riyan, nag-aalaga din siya ng manok, itik, at isda sa bundok, na namumuhay ng medyo masigla. Ricardo Bowman, ano ang pangalan ng espada mo? Bakit napakalakas nito? Noong araw na iyon, pagkatapos kumain ng grupo, nagtanong si Frederick Cohen. Nang marinig ito, agad na nagsalita si Ricardo Bowman na may bahagyang pagmamalaki. Ang tibak na ito ay pinangalan ng Taihi, na ipinamana mula sa aking lolo sa tuhod at siya ang kayamanan ng aming pamilya. Taihi. Mahusay na pangalan. Bahagyang tumanggo si Bobby Aguilar. Ang bilangguan ng Capital City Martial Arts Association ay itinayo mula sa Black Goldstone,
ngunit ang espadang ito ay maaaring bumukas ito sa isang hiwa. Ito ay dapat na isang banal na espada. Medyo nasisiyahang sinabi ni Ricardo Bowman, "Siyempre. Sinasabing minsang ginamit ng aking lolo sa tuhod ang espadang ito para pumatay ng dragon. Ngunit hindi ipinasa sa akin ng tatay ko ang pamamaraan ng espada. Sinasabing ang pamamaraan ng espada ay makakasiguro sa kaunlaran ng ating pamilya." Tumawa si Bobby Aguilar, "Kaya kung kinuha mo ang espada, hindi ka paparusahan ng tatay mo, di ba?" Natawa rin si Ricardo Bowman, "Siyempre nilabas ko ng palihim. Kung alam niya, tiyak na papatayin niya ako." Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na magpasalamat, "Salamat." Wala lang, winagaway ni Ricardo Bowman ang kanyang kamay. Tumangala si Bobby Aguilar sa langit at nagpakawala ng tahimik na buntong hininga. Sa gabi, mag-isang nakaupo si Bobby Aguilar sa pinainitang brick bed. Tumingin siya sa bintana sa kalangitan ng gabi. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa kalangitan, na nagdulot ng pilak na liwanag sa mukha ni Bobby Aguilar, na naging kasing puti ng nyebe. Sa kaliwanagan ni Dao, lahat ng kaalaman ay natamo. Bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Ibig sabihin ba ni predecessor Calvert Rose na dapat kong intindihin ang Dao technique para makapasok sa Martial Saint Realm? Sinubukan ni Bobby Aguilar na hawakan ang Dao, ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng anumang pananaw. Kinaumagahan, pumunta si Bobby Aguilar sa kwarto ni Calvert Rose. Nang mga sandaling iyon, nagtatanim ng gulay si Calvert Rose sa bakuran. Nang makita niya si Bobby Aguilar, ibinaba niya ang kanyang asarol. "Predecessor Calvert Rose, pwede ba kitang abalahin sandali? Gusto kong talakayin si Dao sa iyo," sabi ni Bobby Aguilar. Tumango si Calvert Rose at umupo na naka-cross-leg sa lupa, sinenyasan si Bobby Aguilar na umupo din. Walang sabi-sabi, agad na umupo si Bobby Aguilar sa tapat ni Calvert Rose. "Predecessor Calvert Rose, noong sinabi mo sa kaliwanagan ng Dao, ibig mo bang sabihin ay nauunawaan ang dakilang Dao?" Pansamantalang tanong ni Bobby Aguilar. Hindi direktang sinagot ni Calvert Rose ang tanong, ngunit sa halip ay nagtanong, "Ano ang layunin ng iyong paglilinang?" Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, napakamot sa kanyang ulo at sinabing, "Nagbabago ang layunin ko sa paglilinang. Noong una, gusto kong takasan ang buhay ng kahirapan, pagkatapos ay para kay Emily Taylor. Later on, ang pagnanais na maging mas malakas ay tila naging isa sa aking mga hinahangad, ngunit higit pa riyan, ito ay dahil pa rin kay Emily Taylor." Bahagyang tumango si Calvert Rose at pagkatapos ay nagtanong, "Kung gayon, alam mo ba ang layunin ng aking paglilinang?" Umiling si Bobby Aguilar, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Tumingin si Calvert Rose sa hardin ng gulay sa kanyang harapan at sinabing, "Alam ng lahat na ang aking talento ay pangkaraniwan, at hindi ako mahilig makipagkompetensya para sa mga mapagkukunan. Gustong-gusto ko lamang ang kapayapaan at katahimikan. Minsan naisip ko na ito ang aking landas." Nagulat si Bobby Aguilar kay Calvert Rose at sinabing, "Ano ang nangyari mamaya?" Napangiti si Calvert Rose at sinabing, "Nang kalaunan ay napagtanto ko na hindi lang kapayapaan at katahimikan ang gusto ko, kundi mga tao, bagay, at lahat ng nakikita ng aking mga mata." Napahawak si Bobby Aguilar sa kanyang baba, tinitingnan si Calvert Rose sa paraang nakakaunawa, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Ang ilang mga bagay ay maaari lamang maunawaan ng sarili. Kapag ganap mong naintindihan ang mga ito, maaari kang humakbang sa ibang kaharian, sabi ni Calvert Rose. Kung ihahambing natin ang talento ng mag-isa, ang taong unang papasok sa Martial Saint Realm ay tiyak na hindi ako. Natahimik sandali si Bobby Aguilar na tila may naiintindihan. "Naiintindihan ko," tumayo si Bobby Aguilar at sinabi. Tumingin si Calvert Rose kay Bobby Aguilar na parang may iniisip. Ipinagpatuloy ni Bobby Aguilar, "Ang iyong landas sa paglilinang ay ang dakilang pag-ibig, hindi ang pag-iisa. Umaasa ka sa pagsusumikap at tiyaga upang maabot ang military marquee realm, ngunit hindi ka umasa sa kanila para makapasok sa Martial Saint Realm. Ang pag-unawa sa Dao ng dakilang pag-ibig ang tunay na nagbigay daan sa iyo na makapasok sa kaharian ng Martial Saint." Tumango si Calvert Rose bilang pagsang-ayon.
Dahan-dahan siyang bumangon at muling kinuha ang kanyang asarol. Bobby Aguilar, hindi makakamit ng isang tao ang magagandang bagay ng sabay-sabay, o kung hindi, ang makukuha sa huli ay palaging walang laman, sabi ni Calvert Rose habang hinahatol ang lupa. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar kay Calvert Rose at sinabing, "Salamat, naiintindihan ko. Ang bawat isa ay may iba't ibang landas sa paglilinang. Upang maabot ang Marshall Saint Realm, dapat mahanap ang sarili nilang dakilang dao." Matagal nang natanto ito ni Bobby Aguilar ngunit hindi niya ito isinasapuso. Ngayon, pagkatapos ng paalala ni Calvert Rose, tuluyang naunawaan ni Bobby Aguilar. Ang aking sariling landas. Paano ko ito hahanapin? Marahan na bamantong hininga si Bobby Aguilar. Bukod kay Emily Taylor, hindi alam ni Bobby Aguilar kung ano pa ang gusto niya. Ngunit ang mga emosyon lamang ay hindi maaaring maging bahagi ng landas ng paglilinang ng isang tao. Siguro kahit na si predecessor Jackson Harris ay naunawaan ang katotohanan ito, kaya umalis siya sa Mystic Realm, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Biglang bumalik si Bobby Aguilar sa kanyang silid. Nakaupo siya sa kanyang silid, naghahanap ng sariling landas. Samantala, ang iba sa bundok ay nag-uusap din ng mga estratehiya. Ang Nine Pinnacles Mountain ay tila isang paraiso, isang kanlungan para sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, naghahanda si Mark Fraley at ang iba pang kalyadong Mystic Realms na kumilos laban sa Nine Pinnacles Mountain. Sa loob ng guest hall ng Capital City Martial Arts Association, nagtipon ang mga tao mula sa iba't ibang Mystic Realms. Inilibot ni Mark Fraley ang kanyang tingin sa mga tao at malamig na sinabi, "Iniligtas ni na Bobby Aguilar, Blaze Rhodes, at iba pa ang mga bilanggo ng Capital City Martial Arts Association." Ito ay isang karumal-dumal na gawa na ikinagalit ng mga tao at mga Diyos. Upang mapanatili ang mga lehitimong karapatan at interes ng Capital City Martial Arts Association, kailangan nating kumilos laban sa kanila. Bago ito, ang Capital City Martial Arts Association ay palaging hindi nakakahanap ng dahilan upang kumilos laban kay Ricardo Bowman at sa iba pa. Ngunit ngayon, ang kanilang mga aksyon ay nagbigay kay Mark Fraley ng isang angkop na dahilan, isang dahilan na walang sinuman ang makakahanap ng kasalanan. Nahanap namin ang kanilang kinaroroonan. Sila ay natipon sa Nine Pinnacles Mountain, patuloy ni Mark Fraley. Nine Pinnacles Mountain ang tirahan ni Calvert Rose. Kung gusto niyang kanlungan si Bobby Aguilar at ang iba pang mga kriminal, wala tayong magagawa kundi patayin siya. Eksakto, kung kinukulong niya ang mga kriminal, isa rin siyang kriminal. Sabi ng isang tao. Alam nilang lahat sa kanilang mga puso na ang mga salitang ito ay walang iba kundi isang dahilan para kumilos. Dahan-daang tumayo si Mark Fraley at malamig na sinabi, "Lahat, sundan mo ako sa Nine Pinnacles Mountain. Sa pagkakataong ito, babayaran ko ang lahat ng mga kriminal." Sige. Ang mga tao mula sa Mystic Realms ay sabay-sabay ding tumayo. Kabanata 959, Kabanata 959, Labanan laban sa 8 Martial Saints. Sa mga nagdaang panahon, ilang Martial Saints ang lumabas mula sa Mystic Realm. Kasama ang umiiral na Martial Saints, mayroon ng kabuuang 9 na Martial Saints. Kahit na ang isang taong kasing kasanayan ni Calvert Rose ay hindi makakalaban kapag nakaharap ang 9 na Martial Saints. Isang grupo ng mga tao, na may dalang mga mahiwagang artifact mula sa Mystic Realm, patungo sa Nine Pinnacles Mountain. Naghari ang kapayapaan sa Nine Pinnacles Mountain. Si Bobby Aguilar ay patuloy pa rin sa kanyang Dao technique. Ito ang susi sa pagiging isang Martial Saint at ang tanging paraan. Sa sandaling iyon, si Bobby Aguilar, na nasa isang napakaligayang kalagayan, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Sa hindi malamang dahilan, malakas ang tibok ng kanyang puso, at isang matinding pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Bobby Aguilar ang ilang aura na papalapit sa Nine Pinnacles Mountain. Hindi lang si Bobby Aguilar kundi marami pang iba ang nakadama ng ganitong aura. May darating. Tahimik na sabi ni Daphne Green. Nararamdaman ko rin.
Biglang nanlamig ang mukha ni Blaze Rhodes. Sa wakas ay gumagawa na sila ng kanilang hakbang. Huminga ng malalim si Frederick Cohen, kitang-kita ang balak niyang makipaglaban. Inilapag din ni Calvert Rose, na nag-aararo sa bukid, ang kanyang asarol. Marahan siyang bumantong hininga, nakatingin sa malayo at bumubulong, kung ano ang darating, darating din. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling lumabas ng kanyang silid, inilibot ang kanyang tingin sa buong grupo at sumigaw, kailangan ninyong magtago ngayon. Magtago? Saan tayo magtatago? Dahil nandito sila, labanan natin ito sa kanila. Sigaw ni Frederick Cohen. Gayunpaman, malamig na sumagot si Bobby Aguilar, ang magtatakda ng tagumpay o pagkatalo ay ang mga Marshall Saints. Lahat kayo ay walang kapangyarihan na labanan sila. Tama si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, dahan-dahan ding lumakad pasulong si Calvert Rose. Lahat, magtago kaagad sa bahay. Tahimik na sabi ni Calvert Rose. Nagmamadaling sumigaw si Bobby Aguilar, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at magtago ka. Ang grupo ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin, bagaman sila ay ayaw, sila ay nag-aatubili na nagsimulang umatras patungo sa bahay. Dapat pumunta ka rin. Sa sandaling ito, lumingon si Calvert Rose kay Bobby Aguilar. Mabilis na umiling si Bobby Aguilar at sinabing, Senyor, kaya kung pigilan ang isang Marshall Saint, kahit papaano ay maibabahagi ko ang ilang pasanin para sa iyo. Hindi kailangan, ang pagkakaroon ng isa pa o mas kaunti ay hindi magbabago ng anuman. Napailing si Calvert Rose. Ibinuko ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit naputol ito ng pag-wave ng kamay ni Calvert Rose. Ito ang aking Dao technique, at ang dahilan ng aking pag-iral, go. Tahimik na sabi ni Calvert Rose. Natigilan si Bobby Aguilar, nagngagat ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay sumaludo, Senyor, please take care. Sa mga salitang iyon, mabilis na umatras si Bobby Aguilar sa silid. Ang lahat ay nakatago sa silid, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bintana. Sana walang mangyari kay Senior Calvert Rose. Pahayag ni Ricardo Bowman, yumigting ang kanyang mga kilay sa pag-aalala. Si Bobby Aguilar ay nanatiling tahimik, bagamat siya ay nag-aatubili na aminin, ang paglaban sa napakaraming Marshall Saints ay hindi isang madaling gawain. Sana walang masamang mangyari, mahinang bumantong hininga si Bobby Aguilar. Sa ibaba ng Nine Pinnacles Mountain. Pinangunahan ni Mark Fraley ang 9 na Marshall Saints sa bundok. Sa bawat hakbang nila, parang tinatapakan nila ang puso ng bawat isa, hindi mabata ang pressure. Young Master Mark. Sa sandaling ito, biglang bumuka ang bibig ni Star, tila may gustong sabihin. Gayunpaman, malamig na sumagot si Mark Fraley, Uncle Star, kung itinuring mo pa ring kaibigan mo ang aking ama, huwag kang magsalita ng anuman. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Star at nanatiling tahimik. Hindi nagtagal, lumitaw si Mark Fraley sa tuktok ng bundok. Lumipat ang kanyang tingin sa tuktok ng bundok at tuluyang napunta kay Calvert Rose. Si Calvert Rose ay nakaupo roon ng mahinahon, kalahating nakapikit, nagpapalabas pa rin ang aura ng isang mukhang matalinong magsasaka. Ngumisi si Mark Fraley, dir-diretso siyang naglakad papunta kay Calvert Rose. Calvert Rose, inagaw na nila ang Capital City Martial Arts Association, which is a death sentence. Naiintindihan mo yun, right? Tahimik na nakaupo si Calvert Rose habang nakapikit ang mga mata, hindi umiimik. Nagpatuloy si Mark Fraley, kung alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, ibigay mo sila. Nanatili pa ring tahimik si Calvert Rose. Bahagyang napabuntong hininga si Mark Fraley, naiintindihan mo naman ang krimen ng pagkukubli sa isang kriminal, hindi ba? Nang marinig ito, sa wakas ay nagsalita si Calvert Rose. Tumingin siya kay Mark Fraley, may qualification pa ba ang kasalukuyang Capital City Martial Arts Association para hatulan ang mga tao? Kinaikit ni Mark Fraley ang kanyang mga mata, nanunuya, so, wala kang balak ibigay sila. May mga bagay na malinaw nang hindi nagtatanong, umiling si Calvert Rose. Mabuti. Mukhang nasiyahan si Mark Fraley sa tugon na ito.
Lumapit siya sa tenga ni Calvert Rose at bumulong, nag-aalala talaga ako na ibigay mo sila, dahil ibig sabihin wala akong dahilan para patayin ka. Pagkasabi nito, umatras si Mark Fraley. Malamig niyang tiningnan si Calvert Rose. Si Calvert Rose ay kinikimkim ang mga kriminal, ginagawa siyang guilty sa pagsasamahan. Lahat, hulihin siya. Ang 9 na Marshall Saints ay sabay-sabay na humakbang. Si Christopher Morales, na nagdusa sa huling pagkakataon, ay mukhang gusto niyang tabyusan ang kanyang sarili. Siya ang unang humakbang patungo kay Calvert Rose. Kayong mga tao, na hindi pa nakapasok sa Mystic Realm, ay naglakas loob na salungatin kami. Talagang nagtataka ako. Saan nanggagaling ang inyong pagtitiwala? Kasabay ng galit na sigaw ni Christopher Morales, bigla niyang naikuyom ang kamao at hinampas sa mukha ni Calvert Rose. Si Calvert Rose ay nanatiling hindi kumikibo, iwinagayway niya ang kanyang manggas at isang malakas na puwersa na parehong matigas at malambot ay biglang bumangon. Ang kapangyarihan sa kamao ni Christopher Morales ay agad na na-neutralize ng malambot na puwersa. Ngunit ang malakas na puwersa ay tumama sa dibdib ni Christopher Morales. Tulog, tutok. Agad na napilitang umatras si Christopher Morales ng ilang hakbang paatras, isang subaw ng sariwang dugo ang bumulwak. Nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang, at damaloy ang maraming sariwang dugo. Damn it! Agad na nagalit si Christopher Morales, lalong lumakas ang aura sa kanyang katawan. Walang silbi. Gayunpaman, sa puntong ito, si Mark Fraley ay malamig na sumulyap sa kanya, ang kanyang mga mata ay may bahid ng panunuya. Hindi kami pumunta dito ngayon para makipaglaro sa iyo. Pumalakpak si Tyler Wright at tumawa, tama si Young Master Mark. Iminumungkahi kung sabay-sabay tayong lahat, mabilis na tapusin siya at patayin si Calvert Rose. Tumingin si Mark Fraley kay Tyler Wright at bahagyang tumango, sumasang-ayon ako, lahat, sabay-sabay tayong lumipat. Sa ibinigay na utos, sabay-sabay na sumulong ang 8 Marshall Saints patungo sa Calvert Rose, tanging si Star lang ang nananatili sa tabi ni Mark Fraley. Sa pagharap sa 8 Marshall Saints, nanatiling kalmado si Calvert Rose. Para bang matagal na niyang inaasahan ang kahihinatnan nito, tila natanggap na niya ang kanyang kapalaran, walang takot na harapin ang buhay at kamatayan. Ngunit sa loob ng silid, ang mga mukha ni Bobby Aguilar at ng iba pa ay naging sobrang pangit. 8 Marshall Saints, kahit na si Calvert Rose ang may pinakadakilang kakayahan, paano niya sila haharapin? Kabanata 960, Kabanata 960, dumating si Jackson Harris. Malamig na tinitigan ng 8 Marshall Saints si Calvert Rose, malapit nang magsimula ang dakilang digmaan. Matanda, mamatay. Sa isang galit na dagandong, opisyal na nagsimula ang dakilang digmaan. Halos sabay-sabay na kumilos ang 8 Marshall Saints, ang mabangis nilang aksyon ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng buong Nine Pinnacles Mountain. Si Calvert Rose ay mukhang walang pakialam, ang kanyang mga galaw ay matikas at walang pigil. Ang kanyang dalawang malalaking manggas ay may pinaghalong malambot at masiglang puwersa, na mahinahong humarap sa 8 individual na ito. Mahusay na naiwasan ang bawat galaw, na ikinagulat ng lahat, kamangha-mangha ang liksi ni Calvert Rose habang madaling nakatakas sa bawat pag-atake. Napakalakas ni Senior Calvert. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ay walang kamalay-malay na naikuyom ang kanilang mga kamao. Medyo nagulat din si Bobby Aguilar. Parang gumanda na naman ang lakas ni Calvert Rose. Boom! Panay ang dagandong sa labas, pati si Bobby Aguilar at ang iba pa ay naapektuhan. Ang kanilang mga mata ay mahigpit na nakatutok sa labas, ang kanilang mga puso ay umaabot sa kanilang mga lalamunan. Si Mark Fraley at ang iba pa, ay hindi nagmamadali, ang 8 Marshall Saints ay maaaring durugan si Calvert Rose hanggang mamatay. Bakit hindi ka pumunta? Tumingin si Mark Fraley kay Star at sinabing, hindi na kailangan. Sabi ni Star. Bahagyang bumantong hininga si Mark Fraley at sinabing, hindi ba kailangan o ayaw mong pumunta? Hindi sumagot si Star, ngunit napakalinaw ng kanyang intensyon. Uncle Star, dapat kong ipaalala sa iyo,
ikaw ay mula sa Second Secret Realm. Ngumuso si Mark Fraley. Tumango si Star at sinabing, alam ko, lagi akong mula sa Second Secret Realm. Boom! Sa sandaling iyon, ibinaba ni Calvert Rose ang isang palad, dahilan upang paulit-ulit na umatras ang isa sa mga Martial Saints. Hindi masama. Naging sanhi ito ng sunod-sunod na pagngisi ng maraming Martial Saints. Maliwanag, ang lakas ni Calvert Rose sa kanilang harapan ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Sa silid, mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Sa pamamagitan ng maikling pagpapalitang ito, nalaman na ni Bobby Aguilar ang mga kalakasan at kahinaan ni Calvert Rose. Ang kanyang lakas ay maaaring manatiling kalmado habang nakaharap sa maraming tao, ngunit ang kanyang kahinaan ay halata rin. Dahil siguro sa cultivation path ni Calvert Rose, wala sa mga galaw niya ang tila may lethal power, ni hindi kayang masaktan ang kalaban sa maikling panahon. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay magiging dehado si Calvert Rose. Mukhang hindi gumagawa ng buong pagsisikap ang 8 Martial Saints na iyon. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Tumango si Daphne Green bilang pagsang-ayon, maliban kay Christopher Morales, mukhang sinusuri ng iba ang limitasyon ni Senior Calvert. Kapuri-puri na ang pagiging maayos laban sa 8 Martial Saints. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Habang sila ay casual na nag-uusap, ang takbo ng labanan sa labas ay bumaling. Ang chi ng iilang Martial Saints ay sabay-sabay na pumutok sa sukdulan, ang kanilang mga galaw ay naging mabangis, bawat isa ay direktang umaatake sa mga mahihinang punto ni Calvert Rose. Kumalabog. Sa loob ng ilang minuto, isang suntok ang damapo sa dibdib ni Calvert Rose. Dumiretso ang suntok sa dibdib ni Calvert Rose, dahilan para bumulwak ang sariwang dugo na parang agos. Umakyat si Calvert Rose mula sa lupa at muling lumapit sa kanila. Ngunit habang nagpapatuloy ang labanan, lalong lumantad ang mga kapintasan ni Calvert Rose, at mas naging maliwanag ang kanyang mga pinsala. Bang! Isang palad ang tumama sa dibdib ni Calvert Rose. Lumipad ng paalang ang kanyang katawan, at marahas siyang umubo ng dugo. Senior Calvert. Nang makita ito, nagsikip ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sinubukan ni Calvert Rose na bumangon mula sa lupa, ngunit sa sandaling siya ay tumayo, isang palad ang tumama sa kanya sa hangin, na nagpatambo sa kanya muli. Splatter! Bumulwak ang dugo sa bibig ni Calvert Rose, basang-basa nito ang kanyang puting damit. Ang maraming Martial Saints ay tumingin kay Calvert Rose ng may katuwaan, ang kanilang mapanuksong mga ngiti ay mas naging malupit at trahedya ang eksena. I have to admit, you do possess some skill. Sayang lang at masyadong malumanay ang mga galaw mo, komento ng isang Martial Saint. Ikaw ay napakabuting tao. Paano mo mapapatay ang mga kaaway sa gayong mga galaw? Panunuyan ng isa pang Martial Saint. Calvert Rose, talented ka. Maaring sumunod ka sa amin, baka mabigyan ka nito ng pangalawang buhay. Sa harap ng mga salita ng lahat, nanatiling tahimik si Calvert Rose at muling tumayo mula sa lupa. Boom! Isang bahid ng piercing light ang dumaan sa kanyang tiyan. Sumisipol. Isa pang sinag ng liwanag ang tumagos sa guya ni Calvert Rose. Bumagsak si Calvert Rose sa lupa na may putok, walang tigil na nagsusuka ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Pero kahit ganoon, pilit na tumayo si Calvert Rose at naglakad patungo sa mga Martial Saint na ito. Sa hindi kalayuan, hindi makayanan ni Star na tumingin, ibinaling niya ang kanyang ulo, ayaw nang manood pa. Matigas ang ulo mo talaga, ngini siya ng isang Martial Saint. Gusto kong makita kung ilang beses ka kayang tumayo. Isang agos ng liwanag ang nagmula sa itaas, muling bumagsak kay Calvert Rose sa lupa. Ngunit muli, nagawang tumayo ni Calvert Rose. Minsan, 2 beses, 3 beses. Hindi mabilang na beses, si Calvert Rose ay nahulog at tumayo at nahulog. Elder Calvert. Sa loob ng silid, bumuhos ang luha sa mga mata ng lahat. Nang makita ang kalunos-lunos na Calvert Rose, ang lahat ay labis na naantig.
Nakanganga si Bobby Aguilar, mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Ricardo Bowman. Ibigay mo sa akin ang iyong espada. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ano ang gusto mong gawin? Kumunot ang noo ni Daphne Green. Si Bobby Aguilar ay nag-igting at sinabing, hindi ko kayang panoorin si Elder Calvert na mamatay bago ako. Bobby, huminahon ka muna. Gayunpaman, umiling si Daphne Green. Tinuro niya si Star, nakatabi ni Mark Fraley, at sinabing, hindi pa kumikilos si Star, kung sasali ka, tiyak na kikilos si Star, at baka mas malala pa ang kalalabasan nito. Kaya ano ang gagawin natin, umupo lang at maghintay para sa kamatayan. Umungol si Blaze Rhodes. Kung namatay si Elder Calvert, paano tayo makakaligtas? Ibinuka ni Daphne Green ang kanyang bibig, saglit na hindi makapagsalita. Muling bumagsak sa lupa si Calvert Rose, at muling tumayo. 18 beses sa kabuuan. Ang tanawing ito ay nagpaiyak sa sinuman. Sa tuwing tatayo siya ay pilit niyang nilapitan ang mga ito. Talagang nakakaantig ang kanyang matigas na ugali. Nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, may nahulaan siyang bigla. Si Elder Calvert. Gusto niyang sirain ang sarili. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Bobby Aguilar. Ito ba ang dahilan kung bakit sinisikap ni Calvert Rose na mapalapit sa kanila? Sa labas ng pinto, tumikim ang isang Marshall Saint, Calvert Rose, nagawa mong mabuti na umabot sa puntong ito. Oo, nakikita kitang nahihirapan ng ganito, halos maawa ako. Paalisan natin siya, sa paraang ito ay mababawasan ang paghihirap niya. Sa hindi kalayuan, napangiti si Tyler Wright, para sa isang taong hindi pa nakapasok sa Mystic Realm para magkaroon ng ganoong kakayahan, hindi ka masama. Sana ay muling magkatawang tao ka sa isang maharlikang pamilya sa Mystic Realm sa susunod mong buhay. Tunay nga, kapuri-puri siya sa pagiging kapantay natin, ang Martial Saints ng Mystic Realm. Nang maramdaman ng lahat ang intensyon na pumatay, bigla nilang naramdaman ang isang aura na papalapit mula sa hindi kalayuan. Ang mga Martial Saints ng Mystic Realm ba ay nakahihigit? Isang boses ang umalingaw sa pandinig ng lahat. Pagtingin nila sa taas, nakita nila ang isang lalaking humakbang. Senior Jackson Harris. Nang makita ang bagong dating, si Bobby Aguilar ay parehong nagulat at natuwa.